Welcome back naman mga bossing sa munting channel natin. Ngayon lang ulit nagkaroon ng time dahil medyo naging busy tayo sa trabaho. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe mag-like, subscribe and comment po kayo dahil malaking tulong po ito para makapag-resign na ako sa trabaho. Umpisahan na natin ang Global Freeze Tagalog Zangi, ang pinakamalakas na nilalang na mas malakas pa kaysa Itama at Goku 628 to 629. Let's go! Ang labanan sa pagitan ni Bailey Changqing at Dagong Yanjin ay marahas at madugo. Ang dalawang master ng hand-to-hand combat sa Strength Department ay ganap na kasali sa life and death na labanan. Matapos kunin ang No 5 compound, ang lakas ni Bailey Changqing ay tumaas ng husto na nagpapahintulot sa kanya na sugpuin ang dakilang gawain ni Yanjin upang lumaban. Gayunpaman, ang depensang kapangyarihan ni Dagong Yanjin ay parehong kamangha-mangha. Bagamat siya ay nabugbog ng husto, walang nasugatan. Kahit na makalmot ng pininturahan na halberd ni Fang Qian, mayroon lamang isang layer ng mamantika na taba, ngunit walang mga daluyan ng dugo na sumabog. Kung magpapatuloy ng ganito ang laban, kahit na manalo si Bailey Changqing sa laban na ito, ang sarili niyang buhay ay malalagay sa panganib dahil sa sobrang overdraft ng lakas. Inilabas ni Zhang Yi ang kanyang nakakagulat na malaking sniper rifle, si Lei Shu, at tinitigan si Dagong Yanjin na ilang kilometro ang layo. Nasa bingit na ng buhay at kamatayang krisis si Dagong Yanjin. Sa sandaling ito, galit na galit ang kanyang isip na nagbabala na may senyales ng kamatayan. Tumakas! Isa lang ang nasa isip niya sa mga oras na ito, at iyon ay kailangan niyang tumakas, kung hindi ay tiyak na mamamatay siya. Gayunpaman, hindi kailanman bibigyan siya ni Bailey Changqing ng pagkakataong ito. Si Bailey Changqing, na ang buong katawan ay nasusunog sa pulang dugo, ay hawak ang pininturahan na halberd ni Fang Qian sa kanyang likod na kamay, at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay naging kasing bangis ng isang masamang multo dahil sa epekto ng gamot. Ang kanyang galit na pag-atake mula sa harapan ay hindi nagbigay kay Dagong Yanjin ng pagkakataong huminga. At ang pag-atake ng kulog ni Zhang Yi ay nailok na ang kanyang mga vital point. Boom! Ang Thunderbolt ay gumawa ng isang nakakabasag na dagundong sa lupa, at mula sa layo na ilang kilometro, isang pilak na bala na nakabalot sa napakalakas na kapangyarihan ng kalawakan ay dumating sa harapan sa isang iglap. Ang mukha ni Dagong Yanjin ay agad na namutla, at pagkatapos ay nagpakawala siya ng nakakadurog na alulong. Ang tunog na ito ay malinaw na maririnig ng lahat, kahit na ilang kilometro ang layo. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, kaya napasigaw ang malakas na Nyon Yokozuna na yon ng napakasakit. Ang mga nandoon lang ang nakaintindi sa nangyari. Tiningnan ni Bailey Changqing ang dugo ang ibabang bahagi ng katawan ni Dagong Yanjin, at hindi niya maiwasang mapatitig sa gulat, at sa parehong oras, hindi niya namamalayan na tinakpan ito ng isang kamay. Ang ganitong uri ng sakit ay maaaring maramdaman ng sinumang tao. Tumayo si Zhang Yi sa hangin at malamig na sinabi, gaano man kalakas ang iyong depensa, hindi mo ito sanayin hanggang sa puntong iyon, di ba? Bagamat saglit na natigilan si Bailey Changqing, hindi niya pakakawalan ang napakagandang pagkakataon dahil nakaranas siya ng maraming laban. Dinala niya ang pininturahan na halberd ni Fang Qian at sumugod sa harap ni Dagong Yanjin, at pagkatapos ay nilaslas gamit ang malaking talim ng halberd ng malakas. Yay! Ang talim ng halberd ay tumama sa kanyang makapal na leg, bumaon ng malalim dito sa halip na direktang kumpletuhin ang ulo ng kwago. Umapaw ang isang malaking bola ng puting grasa na may halong dugo. Natamaan man si Dagong Yanjin sa leg, hindi siya agad namatay. Sa halip, buong lakas niyang ikinapit ang talim ng halberd gamit ang kanyang mga kalamnan, pagkatapos ay itinulak ang pininturahan na halberd ni Fang Qian at nagsimulang tumakas. Ang hirap pumatay. Kumunot ang noo ni Zhang Yi at sinabing, ang ganitong uri ng dayuhan na nakatuon sa pagsasanay sa katawan, pagkatapos maabot ang isang mataas na antas ng paglilinang, ang kanyang kapangyarihan sa depensa ay talagang kamangha-mangha at napakahirap patayin. Gayunpaman, mabilis siyang nagreload ng tiyak at muling nagpuntirya. Boom! Nakatutok ang putok sa baluktot ng kanyang tuhod. Sa isang putok, isang malaking butas ang natanggal sa kanyang tuhod, at siya ay nahulog sa lupa sa takot. Hinabol siya ni Bailey Changqing, tulad ng isang matyagang magkakatay na humahabol sa naghihingalong alagang baboy. Pumunta ka sa impyerno. Tumalon siya, hinawakan ng euphorbia sa magkabilang kamay, itinutok ito ng husto sa likod ni Dagong Yanjin, at isinubsob ito. Yay! Bumaon ang katawan ng halberd sa katawan ni Dagong Yanjin. Pero nagpupumiglas pa rin siya.
Kapag nakikipagpunyagi sa kamatayan, ang lakas ng isang tao ay magiging walang hanggan na malaki, at halos ibagsak niya si Baili Changqing sa lupa. Mabilis na pinalitan ni Zhang Yi ang kanyang bala sa di kalayuan at binaril siya sa kabilang binti. Nabali ang mga paa ni Dagong Yanjin at may galos ang katawan, ngunit umasa siya sa kanyang malakas na kalooban upang suportahan ang kanyang sarili at tumakbo sa malayo. Team leader, nasaan ka? Bakit hindi mo ako tulungan? Umungol si Dagong Yanjin. Ang hitsura ni Zhang Yi ay naging sanhi ng labanang ito na mayroon pa ring pagkakataong bumalik na ganap na walang pag-asa. Mabilis na laban, hindi ko mabitag si Phoenix Yuan Ren ng masyadong matagal. Pinaalalahanan ni Zhang Yi ang Baili Changqing Road. Naramdaman na niya na hindi magtatagal ang kanyang alien space. Si Baili Changqing ay medyo nababalisa sa oras na ito. Bakit ba ang hirap patayin ng maldita na lalaking ito? Nang siya ay nahihirapan, biglang tumingin siya sa mahusay na manggagawa, si An Yanjin, na bumagsak sa lupa, at isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Agad niyang napagpasyahan, hinawakan ng dalawang kamay ang pininturahan na halberd ni Fang Qian, at humabol patungo kay Dagong Yanjin na parang kidlat. Ang halberd ay parang mahabang hangin, at ang dulo ng halberd ay kumikinang na may mahinang liwanag. Matapos maabutan si Dagong Yanjin, sinaksak niya ang malaking halberd mula sa likod ni Dagong Yanjin. May matandang kasabihan na ganito, gaano man kalakas ang lalaki, malambot ang bituka. Ipininta ni Fang Qian ang halberd mula sa labas papasok, bumaon ng malalim sa katawan ni Dagong Yanjin. Kahit na ang ulo ng halberd ay hindi na nakikita, at ang baras ng halberd ay lumubog sa katawan ng higit sa kalahating metro. Ginamit ni Baili Changqing ang lahat ng kanyang lakas para kunin siya na parang skewer. Isang matinis na sigaw ang lumabas sa bibig ni Dagong Yanjin. 2 beses siyang nakipaglaban sa hangin, ayaw at desperado. Ang kanyang sigla ay lubhang matibay, at kahit na siya ay natagos ng ganito, hindi pa rin siya namatay. Tiningnan ni Baili Changqing ang mga butas sa kanyang katawan at paulit-ulit itong sinaksak. Siya ay may 7 butas, at lahat sila ay pinagsasaksak. Matapos pahirapan ng daan-daang beses, nawalan ng hininga ng buhay si Dagong Yanjin. Napabuntong hininga si Baili Changqing at naisip, talagang epektibo ang gawain ni Zhang Yi. Itinulak niya sa lupa ang pininturahan na halberd ni Fang Qian. Nakasabit dito ang patay na parang asong katawan ni Dagong Yanjin, at dumaloy ang dugo sa flagpole na nagbabad sa malaking lugar ng niebe. Sa kabilang panig, iniisip niyang singsin ang mga salita ni Zhang Yi sa kanyang isipan. Napagtanto niya na bagamat pabor sa kanila ang sitwasyon ng digmaan, hindi pabor sa kanila ang sitwasyon. Sa sandaling makatakas ang Phoenix Academy Ren mula sa bitag, dapat nilang labanan ang isang figure na antas ng kapitan na walang special na kakayahan ni Zhang Yi. Kailangan nating mahanap yan, Miko. Alam niya na ang malaking bahagi ng lakas ni Phoenix Inner ay nagmula sa kapangyarihan ng dalagang dambana. Lumapit si Mengshu at sinabing, ipaubaya mo na lang sa akin ang bagay na ito. Pinalawak niya ang field ng aerial photo. Sa kanya bilang sentro, ang lahat ng paggalaw sa loob ng 3 kilometrong radius ay malinaw niyang nakita. Hindi nagtagal ay nakita niya kung saan nagtatago si Mayumi Takuchi. Ang tunggalian ni Liang Yu at Tsukamoto Nobunaga ay mas mapanganib. Sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa pagtatanggol, hindi sila kasing husay ng tank type na Baili Changqing at Dagong Yanjin. Sa makatuwid, hanggat tinamaan ka ng kutsilyo, hindi bababa sa ikaw ay may kapansanan o mawawala ang iyong buhay sa pinakamasama. Matapos silang dalawa ay magpalitan ng armas, pareho silang nagkaroon ng malinaw na pagkakaunawaan sa lakas ng isa't isa, at walang sinuman ang nangahas na maging pabaya kahit kaunti. At ang susunod na labanan ay lahat sa pagitan ng kidlat at bato. Upang manalo, dapat nilang isantabi ang kanilang takot at maging ang kanilang buhay para magkaroon ng pagkakataon. Walang kamalay-malay na itinaas ni Zhang Yi ang Thunderbolt sa kanyang kamay, ngunit nag-alinlangan siya ngunit hindi nagpaputok. Ito ay isang tunggalian sa pagitan ng mga mandirigma. Si Zhang Yi ay walang tinatawag na noble sentiments, kaya natural na wala siyang pakialam sa fairness o unfairness. Ngunit para kay Liang Yue, labis siyang nagmamalasakit. Kung binaril ni Zhang Yi si Nobunaga mula sa likuran, ito ay talagang lilikha ng isang magandang pagkakataon para kay Liang Yue. Ngunit para kay Liang Yue, maaaring lumikha iyon ng demonyo sa kanyang puso at atakihin ang kanyang dignidad bilang isang mandirigma. Gayunpaman, ngayon, hindi maaaring palampasin ni Zhang Yi ang pagkakataon.
Kaya pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang itinaas niya ang sulok ng kanyang bibig at nag-isip ng magandang ideya. Hindi siya nagpaputok, ngunit na-activate ang kakayahan ng precision shooting at nilock ang likod ng ulo ni Nobunaga. Ano ang pakiramdam na may isang master na nakatingin sa iyo mula sa likod? Ang pakiramdam ng pagiging target ng isang captain-level figure ay sapat na upang maalog ang isip ng sinuman. Higit pa rito, para sa isang makapangyarihang samurai tulad ni Nobunaga, mas matalas ang kanyang intuisyon, kaya't napansin niya ito sa sandaling nakatutok ang baril sa likod ng kanyang ulo. Walang sinuman ang maaaring manatiling kalmado sa panahong tulad nito. At ang kanyang panandaliang pagkagambala ay agad na nahuli ni Liang Yu. Ang mga martial arts masters ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa, at anumang pagkakamali ay maaaring matukoy ang tagumpay, pagkatalo, buhay o kamatayan. Ang espada ni Liang Yu ay napakabilis, tulad ng isang bugso ng hangin na dumadaan sa manyebe na bukid na dumaan sa isang iglap. Mabilis at matigas ang kanyang kutsilyo. Napakabilis din ng espada ni Nobunaga, ngunit magulo ang kanyang isip. Kahit na hinarang niya ang espada ni Liang Yu gamit ang kanyang espada, ang kapangyarihan ng espada ay hindi kasing kumpiyansa at makapangyarihan tulad ng dati. Bitak! Sinamantala ni Liang Yu ang pagkakataon na gamitin ang kanyang lakas, hinawakan si Long Ming sa magkabilang kamay at pinaghahampas siya ng malakas. Ang dalawang sikat na espadang iyon, sina The Prajna Changguang at Angang Tong Zikot, ay parehong nabasag ng espadang ito. Yay! Ang dagundong ng dragon ay naglaslas mula sa kanyang kaliwang balikat hanggang sa kanyang kanang tiyan, at ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang malakas na katawan. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Nobunaga ang tumatalsik na dugo. Narinig pa niya ang tunog ng pagtalsik ng dugo, parang hangin sa kanyang bayan. Yay! Dahan-dahan siyang lumuhod sa lupa. Dumaan si Liang Yu sa kanya at pinutol ang kanyang ulo gamit ang isang backhand na kutsilyo. Sa pagtingin sa dalawang sikat na espada na ipinagmamalaki niya, malamig na sinabi ni Liang Yu, ang mga kasanayan ng tinatawag na sinaunang sikat na mga espada ay matagal nang lumana. Ang mga taong nalubog sa kasaysayan ay nag-aalangan na sumulong, ngunit nakakalimutang tumingala at tumingin sa kanilang dinadaanan. Bakit? Matatawag na master. Nagkaroon ng pagsabog ng tagay sa Combat Command Center. Sunod-sunod na pinatay ng Team Tengu ang mga miyembro ng Eclipse, paanong hindi sila ma-inspire? Next, team leader na lang nila ang natira. Sinabi ni Zhu Zeng sa malalim na boses, patayin mo siya at matatapos ang misyon na ito. Lumapit si Secretary Lan Xincheng at pinuri, si Zhu Shui ay may matalas na mata at natuklasan niya si Zhang Yi, isang taong may talento. Ngumiti si Zhu Zeng at tumango, hindi ko inaasahan na ang batang ito ay sasabog ng may kahanga-hangang kapangyarihan pagkatapos na mapilitan sa isang desperado na sitwasyon. Siya ay ganap na captain level sa lakas. At isa rin siyang estranghero mula sa labas ng lungsod. Ang kanyang talento ay napakataas na ito ay hindi maisip. Paalala ni Sun Luxuan, gayunpaman, hindi pa patay ang Phoenix Yuanren. Ayon sa ating katalinuhan, hindi maaaring magdala ng labis na enerhiya ang magkaibang espasyo ni Zhang Yi. Mahirap matrap ang isang kapitan. Kapag nakataka siya, napakadelikado. Pinigilan ni Zhu Zeng ang ngiti sa kanyang mukha. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba. Maniwala ka muna, pagkatapos ay magtanong. Naniniwala ako na si Zhang Yi ay dapat na gumawa ng mga pagsasaayos. Ang sitwasyon ng labanan sa Tianhai City ay iniulat din kina Tu Yunli at Gao Changkong ng real time. Si Tu Yunli, na may codenamed Zurong, ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha pagkatapos marinig ang balita. Zhang Yi, ganoon ba kalakas ang lalaking ito? Pagkatapos magsalita, lumingon siya at tahimik na tumingin sa pinuno ng Jidao Demon. Ang lakas ng organisasyong ito ng Ronin mula sa mga isla na nakapalibot sa Nyon ay hindi dapat maliitin. Sa partikular, ang kanilang tatlong pinuno, si Yamada Kai, pangalawa mula sa kanan, Ebina Kawazawa at Noya Ryoda, lahat ay may lakas ng isang mataas na ranggo na Delta Alien. Kailangan ko ding bilisan. Tungkol naman sa Samsara Team. Matapos marinig ang impormasyon mula sa Blizzard City, nagulat si Gao Changkong at may ngiti ng paghanga sa kanyang mukha. Nakakagulat na malakas ka. Zhang Yi. Larangan ng digmaan ng lungsod ng Tianhai. Tahimik na inalis ni Zhang Yi ang kulog, pagkatapos ay nagpanggap na walang nangyari, at sumigaw sa aparato ng komunikasyon, lahat magtipon. Dumating si Zhang Yi sa mga miyembro ng pangkat ng Tengu.
Lahat ay may masasayang ngiti sa kanilang mga mukha. Naniniwala silang lahat na determinado ang tagumpay, at taos-puso silang humanga kay Zhang Yi na parang Diyos na bumababa sa lupa. Malamig na sinabi ni Zhang Yi, kakasimula pa lang ng tunay na matinding labanan. Hindi ko na kayang pigilan ang Phoenix Yuanren, kaya humanda ka. Matapos dumating sina Liang Yu at Baili Changqing sa pinangyarihan. Binuksan ni Zhang Yi ang magkaibang espasyo nang walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay pinakawalan si Phoenix Yuanren na ilang minutong pinigil niya. Para sa kanyang sarili, gumamit siya ng espasyo sa paglalakbay at umalis sa larangan ng digmaan sa isang iglap. Ang kanyang alien space ay nasa bingit ng pagbagsak, kaya sa halip na hintayin ang Phoenix into Ren na ganap na sirain ang alien space, mas mahusay na ilabas ito ng maaga. Para sa susunod na labanan, nagpasya si Zhang Yi na ipaubaya ito sa iba. At alam niya na siya ang unang taong gustong patayin ni Phoenix Yuanren, at kailangan niyang tumakbo sa malayo. Lumilitaw ang Phoenix Engine na napapalibutan ng mga miyembro ng Tengu Squad. Siya ay hubad na may malinaw na mga linya ng kalamnan sa kanyang maskuladong katawan. Ngunit sa oras na ito, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Ang bilis ng daloy ng oras sa iba't ibang espasyo ay ganap na naiiba sa katotohanan. Bagamat sa labas ay parang ilang minuto lang siyang nakulong sa loob. Ngunit sa mundong iyon, ang kanyang espiritu ay nakaranas ng kaguluhan sa panahon sa loob ng mga dekada. Nasa mundo siya kung saan halos hindi makagalaw ang kanyang katawan, ngunit nanatiling normal ang kanyang nerbiyos at pag-isip. Ito ay isang hindi maisip na pagpapahirap at ang pinakamalupit na bilangguan ng isip sa mundo. Sa loob ng mga dekada, isang malawak na puting alien space lang ang nasa harapan ko. Sa nakalipas na ilang dekada, maraming bagay ang nakalimutan ni Phoenix Yuanren. Gayunpaman, ang kanyang paghahangad ay hindi pangkaraniwan kung tutuusin. Ang proseso ng pag-angkop sa apoy ng Phoenix ay nagdulot sa kanya ng libu-libong pagkamatay na matagal nang naging bakal ang kanyang kalooban. Ako si Phoenix Energen, ang team leader ng Eclipse Moon. Kinuha ko ang Central Plains ng Huaxu Kingdom upang magbigay ng matabang lupa para mabuhay ang landing faction sa Apocalypse. Sa kanyang mga mata, unti-unting nawala ang pagkalito. Gusto kong pumatay ng lalaking nagngangalang Zhang Yi. Unti-unting bumalik sa kasalukuyan ang kamalayan ni Phoenix Yuanren. Para sa kanya, dekada na ang nakalipas. Marami siyang nakalimutan, ngunit hindi niya nakakalimutan ang kanyang gagawin. Patayin mo siya. Galit na umungal si Baili Changqing at nanguna upang sumulong. Malapit na sumunod si Liang Yu na may hawak na mahabang kutsilyo. Sa tabi ni Yang Xingxin, isang malaking asul na pating ang lumutang sa lupa ng labis na masunurin, ang mga mata nito ay puno ng paghanga sa kanya. Go, Canute, patayin mo siya. Utos ni Yang Xingxin. Xingxin! Ikaw ang aking ilaw ng pag-asa, ang aking apoy ng pagnanasa, ang aking orihinal na kasalanan, at ang aking kaluluwa. Para sa iyo, ibibigay ko ang lahat, pati na ang aking buhay. Magalang nasabi ni Canute. Tuwang-tuwang sumugod si Canute patungo sa Phoenix Yuanren. Hanggat ito ay isang bagay na ipinagagawa sa kanya ni Yang Xingxin, siya ay mapupuno ng kagalakan. Kung wala ka man lang determinasyon na mamatay para sa babaeng mahal mo, bakit mo sasabihing mahal mo siya? Si Yang Xingxin ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga kakayahan ay ganito, at wala siyang pagpipilian kundi ang umangkop. Sina Baili Changqing, Liang Yu, at Canute, ang tatlong Deputy Captain Level Combat Forces, ay nakapalibot at pumatay ng isang tao mula sa Phoenix Academy. Ang iba ay nagkukumpulan sa paligid. Kahit na gusto nilang tumulong, masyadong malaki ang agwat ng antas at limitado ang kapangyarihang maibibigay nila. Sa oras na ito, ano ang ginagawa ni Zhang Yi, ang kapitan? Sumandal siya sa likod ng isang abandonadong lalagyan, tahimik na kumuha ng sigarilyo sa bulsa at sinindihan.